Ang pangunahing karakter ng insidenteng ipapakilala ko ngayon ay si Jong Do-yong, isang Korean murderer na tinawag na serial killer with bare hands. Siya ay isang bihirang mamamatay tao na nag-iwan ng sikat na kasabihang, "Ang dyablo ay nabubuhay sa loob ko. Ang dyablo sa loob ko ang gumawa nito." Si Jong Do-yong ay isang magnanakaw at serial killer na pumatay ng kabuuang 10 tao, isa noong 1986 at 9 na tao sa loob ng 10 buwan mula June 1999 hanggang April ng taong 2000. Siya ay ginawang role model ni Yoo Young-chel na isa ding sikat na serial killer ng bansang South Korea na nakilala sa tawag na Raincoat Killer. Paano? Dahil nang makita ni Young-chel na gumamit si Jong Do-yong ng mapurol na sandata tulad ng martilyo, baseball bat at iba pa sa kanyang mga krimen ay ginaya siya nito. At sinasabing ito'y walang kapantay na kalupitan dahil siya ay isang serial killer na hinalinhinan o pinalitan ni Yoo Young-chel. Ang paraan ng pag-atake sa mga biktima ay napakalupit na sa simula ay inakala ng mga pulis na isa itong simpleng pagpatay lamang. Si Jong Do-yong ay isinilang noong December 31, 1968 sa lugar ng Busan sa bansang South Korea. Siya ay bunso sa 3 anak na lalaki at isang anak na babae. Habang siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, ang kanyang ama ay nagdurusa sa sakit na cancer at kalaunan ay namatay noong si Jong Do-yong ay 2 taong gulang pa lamang. Ang ina ni Jong na nahirapan maghanap buhay dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa ay hindi nabigyan ng sapat na atensyon at nutrisyon ang kanyang mga anak. Sa kalaunan ay iniwan niya ang kanyang mga anak sa tiyuhin at muling nag-asawa. Gayunpaman si Jong Do-yong ay 5 taong gulang na, ang kanyang tiyuhin ay hindi na kinaya ang magpalaki ng 4 na pamangkin kaya ipinadala sila sa isang bahay ampunan. At noong si Jong ay 7 taong gulang na, ang kanyang ina ay pumunta sa bahay ampunan at sinama siya sa bahay ng kanyang stepfather. Masarap sanang lumaki kasama ang kanyang mga magulang, ngunit pagkatapos ng ilang buwan ay lumaki ang gastusin sa bahay at lumala ang alitan sa pagitan ng kanyang stepbrother at sister. Kaya ibinalik siya ng ina sa orphanage. Ang mundo ng mga batang lalaki sa ampunan ay parang gubat, kung saan ang mahihina ay binubugbog, at karaniwan na sa malalakas ang mangbugbog at ang mahihina ay nabubugbog. Samantala si Jong Do-yong ay madalas na tinutukso at nabubuli dahil sa kanyang maliit na pangangatawan. Nakalaunan ay naisip niya na walang magpoprotekta sa kanya at ang tanging paraan upang mabuhay ay ang lumaban sa pamamagitan ng karahasan. Pagkaalis niya ng bahay ampunan, ang hindi nakapag-aral na si Jong Do-yong ay nagsimulang maghanap buhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga krimen. Sa katunayan, nagpakita ang kanyang kuya na si Jong Jong-yong, ang taong mag-aalaga sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang trabaho ay nagtayo ng tindahan ng ginto at pilak. Sinabihan siya ng kanyang kuya na kung magnanakaw siya ng isang bagay na mahalaga, ay pwede pa niya itong ibenta. Sa madaling salita, patuloy siyang tatahak sa landas ng krimen. At sa mga oras na ito ay ipinakilala siya ng kanyang kuya sa isang babae at nagsimula silang manirahan noong February ng taong 2000. Itinago niya ng lubusan ang kalupitan ng pagiging serial killer, kaya nakilala siya ng babaeng kinakasama niya at ng mga magulang nito bilang isang taong hindi umiinom o naninigarilyo, hindi ganong nagsasalita, magalang, may mabuting asal at tapat. Bukod dito, sinasabing si Jong Do-yong mismo ay pinahalagahan ang babae, kaya't matapos siyang arestuhin nang sabihin sa kanya na pati ang babae ay iimbestigahan upang matukoy kung siya ba ay isang kasabwat, ay mariin niyang itinanggi ito at inamin ang buong krimen. Ayon kay Jong Do-yong, kaya raw siya masyadong nahumaling na bumuo ng isang pamilya kasama ang babaeng yon ay dahil naranasan niya ang hindi magandang kapaligiran ng pamilya, kabilang ang pag-iiwan sa kanya ng ina ng 2 beses nang siya ay bata pa. At nagkaroon siya ng obsessive na pagnanais na bumuo ng sariling pamilya. Kaya para sa layuning yon ay nag-ipon siya ng pera na nakuha niya sa pamamagitan ng pagnanakaw.
At sa oras ng kanyang pag-aresto ay mayroon na siyang 130 million won o tinatayang 5 milyon sa peso sa kanyang bank account. Ngunit ang pinakalayunin ni Jong ay kumita na 1 bilyong won o tinatayang 43,126,000 sa peso. At pagkatapos ay magpakasal at gamitin ang pera na ito para magbukas ng isang negosyo tulad ng PC room at bumili ng apartment. Isa itong kaso ng pagsisikap na makamit ang isang ordinaryong simpleng pangarap sa pinakamasamang posibleng paraan. Noong May 1986, noong siya ay 18 taong gulang pa lang, ay pumasok siya sa isang paaralan ng elementarya sa Busan upang magnakaw ng pera. Ang guro na nakasaksi na binalak siyang pigilan ay sinaksak niya at saka tumakas. Makalipas ang 1 buwan, hinikayat niya ang isang pulis na si Mr. Kim na 43 taong gulang na suriin siya sa isang eskinita at sinaksak niya ng ilang beses sa dibdib hanggang sa mamatay. At nasintensahan siya ng 11 years sa bilangguan. Bagamat siya ay nakapatay ng 2 tao, ay nakatanggap lamang siya ng 11 years ng pagkakakulong na isang kamanghamanghang sintensya. At habang nakakulong, siya ay nakapasa sa pagsusulit sa kwalifikasyon sa mataas na paaralan. Sa Pilipinas, ito ay tinatawag na ALS o Alternative Learning System. At pinalaya siya noong June 1998. Ngunit pagkatapos ng kanyang paglaya ay muli siyang nakulong ng 6 na buwan dahil nagpatuloy siya sa pagnanakaw at pagpatay. Noong panahong yun ay mayroon na siyang 8 criminal records. Ang mga sunod-sunod na pagpatay na ginawa niya ay tinatawag minsan na Busan Gyeongnam serial murders. At nang muling makalabas sa kulungan ay muli siyang nahuling nagnanakaw sa bahay ng isang pamilya makalipas lamang ang 2 buwan. Si Jong Duyong ay umiikot ng walang dala bilang paghahanda sa hindi inaasahang pangyayari. Kung sakaling siya ay mahuli, ay walang makikitang anumang bagay sa kanya. Ngunit wala siyang takot na pumasok sa mga tahanan ng mayayamang tao sa araw at nagnanakaw ng mga mahalagang bagay. Pagkatapos kung mayroong sinuman sa bahay na babae man o lalaki, matanda o bata, ay pinapatay niya sila. Tulad ng nabanggit ko kanina at kung may armas sa bahay na maaaring gamitin bilang sandata, ay ginagamit nila ito. At kung walang makita, ay malupit ang mga paraan ng pagpatay, tulad ng pagbugbog sa mga biktima gamit ang mga kamay at paa hanggang sa sila ay mamatay. Sinasabing pumatay siya sa pamamagitan ng paggamit ng dahas hanggang sa mamatay ang mga biktima. Dito nagmula ang palayaw na bare-handed killer. Noong September 15, 1999, ay sinira at pinasok ni Jong ang bubong ng isang bahay sa ika-6 na palapag na villa sa Dongdaesingdong, Sogu, Busan. Matapos niyang magnakaw ng 9 million won na tinatayang 380,000 sa peso. Matapos noon ay sumunod niyang pinasok ang kasunod na bahay sa pamamagitan ng bukas na beranda. Sa mga oras na ito ay nadatnan niya ang kasambahay na isang babae na nasa edad 50 na may apelyidong Lee. Lumabas ito sa silid at kinaladkad niya sa banyo. Pinatay siya sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng martilyo. Hindi na itala kung magkano ang kanyang nakuha doon. Gayon din noong October 2, 1999 ay pinasok niya ang isang up and down na bahay sa Okdong, Namgu, Ulsan sa pamamagitan ng pag-akyat sa bakod ng playground sa tabi ng bahay. Sinalakay niya ang ina ng tahanan na si Ginang Jo na 50 taong gulang. At nang marinig ng kanyang anak na si Mr. An na 20 taong gulang ang pagsigaw ng kanyang ina, ay sinubukan niyang salakayin si Jong. Ayon sa ulat, ang anak na si Mr. An ay malaking tao na may taas na 180 cm at may timbang na higit sa 100 kg. Si Jong ay walang dalang anumang bagay, ngunit nang nakita niya na may toolbox kasama ang martilyo at screwdriver na nakalagay sa harap ng front door nang makapasok siya sa bahay, ay kinuha niya ito. Gamit ang martilyo ay pinukpok niya ang ina, sinalakay din niya si Mr. An at pinatumba. Pagkatapos ay sinaksak sila ng screwdriver at saka tumakas. Ang ina ay napatay sa pinangyarihan, ngunit ang kanyang anak na si Mr. An ay buhay pa at humihinga. Nakita ng isang babaeng kapitbahay si Mr. An na nakahiga sa harap ng pintuan na puno ng dugo at saka tumawag sa pulisya.
Agad siyang sinugod sa ospital ngunit kalaunan ay namatay din. Kung wala sana ang toolbox, tatakbo para tumakas na lang sana si Jong Duyong at nakaligtas sana ang ina at anak na si An. Samantala noong March 11 taong 2000, sa isang tahanan ng pamilya sa Sodesindong, Sogu, Busan, nilooban niya ang bahay ng isang 30 taong gulang at isang 40 taong gulang na mga babae. Pinatay sila gamit ang baseball bat habang nakahiga. Maya-maya ay isa pang babae ay umuwi. Binugbog din niya ito hanggang sa puntong malubhang napinsala ang mukha. Nakiusap ang babae sa kanya na nagsasabing mayroon siyang sanggol na umaasa sa kanya, wag sana siyang patayin. Napatigil si Jong Duyong at tinakpan niya ng kumot ang babae at nagsabing alagaan mo ang iyong sanggol. Kung isusumbong mo ko, papatayin kita. At sa mga oras na yon ay pinagtuunan niya ng pansin ang pagsira sa isang safety box. Hinampas ni Jong Duyong ang safe gamit ang mga dumbbell sa loob ng 3 oras na nagdulot ng napakalakas na tunog, kaya ang isang kalapit-bahay na lola na nagsasabing di umano ay naisip daw niyang may tinatayong bahay na malapit. Samantala, matagumpay na nasira ni Jong ang safety box at ninakaw ang 67 million won o 2,800,000 sa peso ng mga panahong yon at mahalagang bagay at saka tumakas. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang dahilan kung bakit niya iniligtas ang survivor ay dahil nahuhumaling siyang bumuo ng isang normal na pamilya dahil sa pag-aabandona sa kanya ng kanyang ina. At sinasabing naawa siya sa bata na mabubuhay na wala ang kanyang ina. Sa kabutihang palad, kahit na ang babaeng ina ay malubhang nasugatan, siya ay nakaligtas at salamat sa patotoo ng nakaligtas na ito dahil ang facial composite ni Jong Duyong ay nalikha sa unang pagkakataon. Ang insidente namang naganap sa Oncheon Dongdong Regu, Busan noong April 8 taong 2000 na binansagang steel company chairman double murder case ay naging headline dahil ang biktima ay isang mayamang tao na naging chairman ng isang kumpanya ng bakal. At ang kalupitan ay brutal niyang binugbog ang chairman hanggang sa mahirapan na silang makilala ito. Ang Korean-Chinese housekeeper na nagngangalang Son at ang lola ni chairman na 75 taong gulang ay nasa bahay din na mangyari ang krimen. Ang lola ay nawalan ng malay at napagkamalan ni Jong na ito'y patay na. Si chairman at ang housekeeper ang namatay habang nakaligtas ang lola. Ngunit bago iniwan ni Jong ang krimen, ay naglaan siya ng oras upang burahin ang kanyang bakas sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga peking bakas ng paa, sa pamamagitan ng paglalakad sa paligid ng bahay na may suot na sneakers na nasa closet ng sapatos, upang lituhin ang investigasyon pagkatapos gawin ang krimen. Samantala, ang mga pulis ng panahong yon ay nag-iimbestiga sa mga ex-convict na nakatira sa lugar ng pinangyarihan ng krimen. Tinawagan ng isa sa kanila sa telepono na si Jong Duyong. Tinanong ang kanyang kinaroroonan nang mangyari ang krimen. Di umano, siya'y sumagot na siya raw ay walang alam, namumuhay na siya ng payapa ang isip at nakiusap siyang wag na siyang galuhin pa. Noong April 12 taong 2000, inaresto si Jong Duyong ng pulisya habang nang hostage siya sa bahay ng isang negosyanteng si Mr. Park na 55 taong gulang na matatagpuan sa Woncheon-dong, Dongnam-gu, Cheonan-si. Pagpasok sa bahay na ito, hinalughog niya at wala siyang nakitang halaga. Kaya tinakot niya ang babaeng nadatnan niya sa bahay. Inutusan niyang tawagan ang asawa para kumuha ng pera sa bangko. Ang lalaking asawa sa kabila ng telepono ay naghinala dahil sa tono ng pananalita ng kanyang misis sa ibang paraan. Iniba nito ang kanyang boses. Agad na nagulat sa pulisya ang lalaking asawa at isang pulis ang dumating na may dalang pera. Nang lumabas si Jong-gun ay pinagbabaril siya ng mga detective ng gas gun. Siyempre, ang paligid ng bahay ay napalibutan na ng mga pulis. Ngunit sa hindi inaasahang sitwasyon kung saan siya ay nakatakas sa bakod patungo sa sumunod na bahay nang hindi nahulog. Isang habulan ang naganap at sa kabutihang palad ay nahuli din siya. Hanggang sa mga oras na yon, ang Cheonan Police Station sa South Chungcheong Province ay nag-iimbestiga sa suspect ng sitwasyon ng hostage dahil hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng kriminal.
Samantala, pinaghahanap naman siya ng publiko sa pamamagitan ng isang facial composite dahil sa ginawa niyang krimen sa lugar ng Sode Sindong sa bahay ng babaeng ina na nakiusap sa kanya na buhayin siya. Ngunit dahil ang ekspresyon ng mukha niya ay halos kapareho kay Jong Duyong, napansin ng mga naging investigang detective at ipinadala ang larawan ni Jong sa Busan West Police Station na nag-iimbestiga sa Sode Sindong. At ang mga investigador mula sa Busan West Police Station na nagkumpirma ng pagkakakilanlan ng suspek ay sinamahan ng inang nakaligtas sa Sode Sindong patungo sa Chonan Police Station at kinumpirma na si Jong Duyong ang suspek na may kasalanan. Samantala si Jong Duyong ay nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa TV. Sa ilalim ng pamumuno ng Busan West Police Station, natukoy ang iba pang mga krimen ni Jong Duyong. At tulad ng nabanggit ko kanina, ang lola ni chairman na nakaligtas sa krimen dahil nahimatay ay nakita sa TV na si Jong Duyong ay naaresto sa Chonan at kumbinsido siya na si Jong ang kriminal. At siya ay may malaking papel na ginampanan para tumistigo at tuluyang umamin si Jong Duyong. Noong 2001 ay hinatulan siya ng kamatayan para sa pagnanakaw at pagpatay sa una at ikalawang paglilitis at nakumpirma ang parusang kamatayan nang sumuko na siya sa pag-apela. Dahil wala ng mga karagdagang pagbitay na isinasagawa mula noong 1997 sa kanilang bansa, siya ay nagsisilbi bilang isang executed death row inmate at inilipat sa Daejeon Prison pagkatapos ng kanyang sintensya sa Busan Detention Center. Gayon din ang kanyang mga kasabwat na sina Kim Jong-jun, ang may-ari ng pawn shop, at si Jong Jong-yung, ang nakatatandang kapatid ni Jong Duyong, na may-ari naman ng ginto at pilak na store, na naging kasabwat niya sa pagsalo ng mga ninakaw na gamit. Sila'y inaresto at kapwa nahatulan na hanggang 1 taon at 6 na buwan sa bilangguan. At makalipas ang halos 10 taon, si Jong Duyong na tila halos nakalimutan na ng mga tao ay naging sikat muli dahil noong August 6 taong 2016 ay sinubukan niyang tumakas mula sa Daejeon Prison at muntik na siyang magtagumpay, ngunit nahuli siya. Sa huli siya ay dinagdagan pa ng sintensyang 10 taong pagkakakulong para sa tangkang pagtakas. Ang Daejeon Prison ay may 3 layer ng pader. Upang makatakas sa kulungan, kailangan mo akyatin ang mga pader. Si Jong Duyong ay lihim na gumawa ng hagdan na humigit kumulang 4 na metro ang taas at nagtagumpay siyang maakyat ang pangalawang pader. Sa sandaling nasa pangatlong pader na siya ay biglang nasira ang hagdan at siya ay nahulog at nahuli ng mga jail guards. Nakagawa si Jong ng isang hagdan sa pamamagitan ng mga wire at tubo. Unti-unti niyang kinokolekta ang mga ito sa tuwing pupunta siya sa pagsasanay sa vocational sa bilangguan para gumawa ng mga supply wire. Sinasabing sinasamantala niya ang oras kung saan maluwag ang mga bantay upang pagsamahin ang mga ito at makagawa ng isang hagdan. Mula noon upang maiwasan ang pagtakas sa mga bilangguan ay nilagyan na ng matibay na bakal ang mga bintana ng lahat ng bilangguan at si Jong Duyong ay nilipat sa Seoul Detention Center at nagsisilbi sa kanyang sintensya. Kung nagtagumpay siya sa pagtakas sa pamamagitan ng pagtawid sa triple fence nung hindi siya nasira, malamang may mga inosenteng biktima na naman.